Yo, what's up? Welcome back sa ating channel. At syempre, panibagong poster na naman ang ating gagawin. So, yun nga. August na naman, mainit-init na naman yung tema about sa buwan ng wika. So, yo, what's up? Yun nga, sabi ko nga nung nakaraan, gagawa tayo ng 3 poster about sa buwan ng wika. By the way, kung hindi mo pa napanood yung unang videos natin, is panoorin mo muna ito. So, yun. Ang next topic natin na gagawa ulit is about sa buwan ng wika, pero ibang atake naman ng poster. So eto, panoorin nyo na lang sa habang binibideo natin, ilalagay natin ng voice over, no? Explain natin kung ano yung mga nilalaman ng poster na to. So ayun, sana panoorin nyo and mag-subscribe muna kayo dito sa channel natin. So yun lang, maraming salamat. Let's watch this. Bali dito nga pala nag-start na tayo kaagad sa pagkukulay, no, kasi hindi ko na na-videohan yung pag-sketch natin at saka pag-layout, no, kasi syempre yun nga, na live ko to alam ko na i-video ko to sa live, no, pero hindi ko na na-save yung videos kasi nga syempre masyadong mahaba, sobrang haba talaga, promise. So ayun, kasi syempre nagsasagot pa ako ng mga nagko-comment doon, yan, sinasagot ko yung mga katanungan nila. So ayan, bali nga pala, ang isa sa technique kung paano bumilis nga pala sa pagkukulay, i-share ko lang is yung ganitong style, no. Bali kung ano yung mga kulay na magkakapare-parehas, pwede nyo isang kulayan, especially nasa isang poster online contest kayo or on the spot poster making contest. Ayan, pwede nyo siyang pagsabay-sabay na yung mga kulay, like yung sa skin ng tao. Ayan, kung isang kulay lang naman yung gagamitin nyo, isang shading lang naman yung gagamitin nyo, pwede nyo isang pagsabay-sabayin, no. So yan, nakikita nyo, diba, pinagsabay-sabay ko na lahat ng skin. Bali ang gagamitin yung kulay o yung process ng pagkukulay dito is yung rainbow style ng pagkukulay, no, rainbow colors, no. Kailangan kasi masaya yung kulay, colorful, no. So yan yung gagamitin ko, no, parang Christmas style color, yan, mga vibrant color siya, yung malakas maka-attract sa mata ng isang judge, no. So yan yung gagamitin natin. Yan, nakikita nyo ba yan yung process natin ng pagkukulay? Ayan yung isang technique, no, para bumilis ka sa pagkukulay o sa paggawa ng isang poster. Bali dito nga makikita nyo sa poster natin is yung tema is about sa buwan ng wika. Bali dito kung paano yung paano napapalawak yung paggamit ng wika sa iba't ibang aspeto, no, sa iba't ibang proseso. Ayan, di ba? Syempre nga yung tema ngayon is about ng buwan ng wika, no. So yan, about sa pagsasalita, pakikipagkomunikasyon ng isang tao sa isang tao o sa mga tao na nasa malayo. Ayan, so yan, makikita nyo dito yung bata, no. Syempre lahat naman tayo dumanas sa pagkabata at syempre lahat tayo ay nakaranas ng ganitong laro, no. Kaya nakikita nyo ba yan, yung batang may hawak ng lata, diba? Dati kapag naglalaro tayo, ayan, naglalaro tayo gamit yung lata, ayan, nakikipag-usap tayo, diba? Tapos the next naman, dun sa pangalawa naman is gamit yung telephone. Syempre wala pa naman dating cellphone, so yun, diba, nakapag-communicate tayo sa ibang tao through telephones, yan, diba? Merong nagkaroon ng pag-ibig sa ganyan through long distance relationship, diba? So yan, next naman is yun nga yung cellphone, diba? Syempre teki na yung taon ngayon, yung era ngayon, mga gadgets na, diba? So yan yung pinaka easiest way, no, since pagpasok ng 2010 mga ganun, no, nauso na yung mga mobile phones. Ayan, yan yung ginagamit na pang communication ng mga tao through cellphones na, no. Syempre with the use of internets, ayan, diba, Facebook, Twitter, Instagram, diba, yan, iba't ibang apps na yung nagagamit natin na nakapag-communicate tayo sa ibang tao sa malalayo o sa iba't ibang panig ng mundo, no. Then the next naman is yung pinakahuling image, no, yung sa taas, yung nagko-computer, no. So yan, diba, lalo na ngayon laptops na lang, diba, ang gamit, ayan, through internets pa rin yan. So yan yung mga nagiging way kung paano tayo nakikipag-communicate sa iba't ibang tao, no, dito sa bansa at saka sa iba't ibang karatig bansa natin, no. Ayun, by the way guys, isa pala sa mga
technique o diskarte para manalo sa isang poster making is kailangan maglagay kayo ng mga karakter, okay, ng mga tao o hayop, ganun, basta ganun. The more na mas maraming karakter sa loob ng poster mo is the more na mas mukhang mahirap o kaya mas mukhang pinag-isipan o mas mukhang pinaglaanan ng oras para gawin. So yun, kunwari sa isang online poster making, like tutulad nito, 'di ba, may mga karakter siya, 'di ba, may mga tao na nakalagay, no. The more na mas para sa isang judge, no, kunwari like ako yung isang judge, the more na mas marami yung karakter, the more na mas maraming nangyayari sa poster mo, the more na mas malaki ang chance mo na manalo. Okay? Gets? So yun lang, isa sa tips ko na pwede mong i-apply kapag once nabubuo ka ng poster. Okay? Yo, bigyan ko lang kayo ng tips, no, sa pagbuo ng isang poster, no. Dapat kasi kapag once nagbubuo kayo ng isang poster is kailangan may kwento, no. May parang ini-express na kwento yung pinaka poster nyo. Hindi lang basta makapaglagay lang kayo ng symbol, you know, makikita nyo. So dito, ito papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng isang poster, no. Parang may nangyayari. Dapat ganun yung technique sa paggawa ng poster. Meron siyang nangyayari, parang may eksena sa isang poster, no. Bali parang may mga movements, ganun siya maggawa ng isang poster, no, para maipakita nyo kung ano yung gusto nyong ibigay na mensahe about sa poster nyo, no. Like example, hindi lang basta nakatayo, nakaupong bata, ganun. Dapat parang may senaryo na nangyayari, para siyang storytelling, ganun. Hindi pwedeng basta lang makalagay lang ng symbol tapos magtataka kayo kung bakit nanalo. By the way nga pala, no, ayan, next is gusto ko gawin nyo is mag-comment kayo dito sa video na to, no. I-drop nyo yung mga poster na ginawa nyo, ibigay nyo kung bakit nanalo kayo o ba't natalo kayo, yun. So ganun, i-rate ko siya, ha. So yun, ito yung idea na maibibigay ko sa inyo. So yun nga, no, makikita nyo sa kulay na ginamit natin, no, yung sinasabi kong rainbow style ng pagkukulay, no. So ayan, makikita nyo yung red, orange, yellow, green, blue, violet, no. So yun yung process na sinasabi ko, no. Meron siyang pattern na sinusunod, like yung sa example, yung sa batang may lata is yung red, tapos yung the next is yung orange, then yung sa babae na may hawak ng telephone is yung yellow, the next yung may cellphone is green, the next is yung may laptop is blue, then yung may violet yung may cellphone ulit, yan, indigo yung may cellphone pala, tapos yung may telephone is yung may violet ulit. Ayun, yun yung sinasabi kong rainbow colors, no. So para mas maganda siyang tignan, no, bali yung color harmony at saka yung color wheel na susunod natin yung pinaka pattern. So isa yan sa pinakamadaling paraan o proseso ng pagkukulay. Ayan, tatandaan nyo. So eto na yung pinaka finished product. Ayan, so yan, nakita nyo yung pinaka process ng pagbuo natin ng poster na madali lang, diba? So yan, ganyan gumawa ng poster, guys, ha. Dapat malinis, maayos, may parang kwento yung pinaka poster. Ayan, may nangyayari. So yan, sana may natutunan kayo. At syempre, next is i-upload na ulit natin yung susunod na poster about sa Banang Wika, no, yung pangatlong poster, no. Bali ito yung medium, pangalawa sa pinakamadali. So yun lang, maraming salamat.